hindi na mamamatay. Naniniwala ka ba dun? Opo, sapagkat sa Roma 8:1, ang mga kay Kristo wala nang hatol. Sa unang Timoteo, sa 4:16-17, kung di ako nagkakamali, yung mga nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na mag-uli. Yung abutang buhay, di na mamamatay. Iglesia ni Kristo, kaya kasama kami sa ikalawang pagkabuhay na mag-uli kung abutan ng Okay, kamatayan. pangatlong tanong, Teledine. Okay, dahil lagi mo nababanggit na nakasama kayo, no? May nabasa ka ba sa Roman 6 na ang nakasamang namatay at nabuhay muli ay magkakasala pa? Meron sa aklat ng Roma, sapagkat hindi lang naman Roman Tanong ko 6 bro ang sa Roman talata 6 ng lang. Biblia. Hindi ko hinahanap sa ibang talata. Ang tanong ko, ulitin ko Kuya Biw. Sa Roman 6 ba, may mababasa ka ba doon ang nakasama na sa kamatayan at napasama sa pagkabuhay muli ay magkakasala pa? Kung yan ang tanong mo sa bahagi ng Roma 6 na ipinapakita ko sa talata, iya'y tumutukoy sa panahon ng mga apostol. Pero kung ang batayan natin ay Biblia sa buong Roma, yung mga nakay Kristo, pag binasa mo yung 8:1, yung mga nakay Kristo, wala nang anumang hatol. Hindi lang naman isang talata ang dapat pagbatayan ng ukol sa kaligtasan. So para malaman natin ano ba yung konteksto doon sa Roma 6. Sino ba kausap ni Apostol Pablo? Kanino ba tumutukoy ang pananalitang yun ni Apostol Pablo? Kung tatanggapin natin ang ganyang argumento, maging yung magnanakaw na kahit hindi nabautismuhan ay maaari din na hindi maligtas. Pero hindi. Dahil ang pangako ng Panginoong Jesucristo, pakakasama yung magnanakaw sa kaharian ng langit. Next question. Okay, pang-apat, Teledine. Pangapat na tanong, ano ang tinutukoy sa Roman 6 na tinanggap ng lahat? Bigay mo yung buong talata, ate. Basahin natin. Roman 6:1 Romans 6:1. Ay, ito hanggang nilalaman. 20. Ano Kung nga hindi ang ko ating nagkakamali. sasabihin? Andyan Romans 6:1. Lagba ko. Ano nga ang ating sasabihin? Magpatuloy bago tayo magkasala. Ulitin ko yung tanong ko. Anong bautismo ang tinanggap ng lahat na nasa Roman 6? Dahil sabi nyo, kabilang kayo doon. So, hindi yan pwede. Iniba mo na yung tanong mo eh. Hindi, Sabi mali mo, yung sino tanong ko, bro. kausap? Hindi, wala akong sinabing sinong kausap. Ang sabi ko, anong bautismo ang tinanggap ng lahat? Sinasabi mo, kabilang kayo roon. Pati na rin ikaw, no? Anong klaseng bautismo ang tinanggap ninyo sa Roman 6? Kaya nga binabasa natin muna ko, ate, para malaman natin kung ano yung bautismo na Kasi iba tinutukoy. nga yung narinig mo eh. O, basa-basa. O tayo nga'y nangalibing nakalapit niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Kung ang tinutukoy mo ay Roma 6, yan ang bautismo sa paglulubog tulad ng paglulubog o paglilibing ay mapatatawad sa kasalanan kapag inilubog sa tubig. Pag ahon nun, malinis na sa kasalanan. Simpleng bautismo yan. Seremonya ng bautismo. Okay, last question, Teledine. Okay, last question. Karugtong pa rin ng pang-apat. Ang tinatanong ko, anong klaseng bautismo ang tinanggap ng lahat na nakasulat sa Roman 6? At bakit inihahalo mo ang bautismo sa tubig? Yan ang last question. Dapat, kasi batay sa talata sa 6:4, ang pangunawa sa Roma ay pahayag ni Apostol Pablo sa Kristiyano sa Roma. Kaya kapag ang tanong mo ay lahat, ay hindi partikular na lahat. Sapagkat Romanong kausap ni Apostol Pablo, sabi niyan, tayo ngay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na mag-uli sa mga patay,
sa pamamagitan ng kaluwalhatian. Pag tinuloy-tuloy mo ang pagbasa diyan, yan ay bautismo sa paglulubog sa tubig. Sabi diyan, hindi ba ganinyo nalaman na tayong lahat na nangabautismuhan kay Kristo Jesus, na nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Kaya, naninindigan po kami, ang tunay na bautismo ay bautismo sa paglulubog sa tubig para mapatawad sa kasalanan tulad ng gagawing pagpapatawad ni Kristo sa mga nakagawa ng kasalanan sapagkat siya'y tagapamagitan. Okay, time na. So, Ate Lady May, 3 minuto. Magbigay ka ng konklusyon. Sige, thank you. Alam niyo kung bakit dinidiinan ko yung Romans 6 dahil kayang tumayo niyan mag-isa para masuri ninyo ang inyong pananampalataya. Katulad dito kay Robin, puro siya bautismo, inilubog. Ilang ulit ka na bang inilubog sa tubig pero bakit hindi mahugas-hugasan yung kasalanan mo? Dahil wala sa tubig ang kapangyarihan, kundi sa pananampalataya na dapat pinaniniwalaan mo, Robin, na nung ikaw ay nalubog sa tubig, dapat nahugasan na ang kasalanan mo, dapat wala nang natira. Pero alam naman nating lahat ng stand mo ay nagkakasala ka pa rin, may kasalanan ka pa rin. Kaya kahit lunurin ka sa tubig, kung hindi ka nagbabago ng pananampalataya at kaisipan mo na ikay nananatili sa kasalanan at ikinakabit mo lang ang sarili mo dyan sa pangalang Iglesia ni Kristo, nagkakamali ka. Paulit-ulit mong basahin ng Romans 6 dahil yan ay bautismo sa Espiritu na siyang tinanggap rin ng magnanakaw. Hindi na siya kinailangang ilubog sa tubig, kundi bautismo sa Espiritu na ibinigay ni Kristo. Ano yun? Yung Espiritong banal na pagtanggap ni Kristo sa pagpapatawad ng ang magnanakaw ay namanampalataya na Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong kaharian. At ito'y sinagot ni Kristo. No? So, doon nyo po makikita mga kapatid na sila, ang mga INC, ay nakafocus lang sa pangalang Iglesia ni Kristo. Pero alam naman natin na ang Kristo sa kanila ay tao. Kaya sila ay Iglesia ng tao. Na nakasulat naman sa Romans 3:4, ang tao sinungaling. Kaya sila ay Iglesia ng tao, taong sinungaling. Kaya walang katotohanan sa kanila. Diyan ninyo masusuri ang Espiritu kung anong meron ang inyong kausap. Ako ay nagsasalita hindi bilang tao, kundi Diyos na humaharap sa inyo. Bakit? Dahil ang daladala ko ay salita ng aking Ama na nasusulat lahat-lahat sa Romans 6. Mag-focus kayo sa Romans 6 upang maunawaan ninyong mabuti ang sinasabing napasama sa kamatayan at muling pagkabuhay at hindi na mamamatay. Ang ibig sabihin po niyan, namatay ang katawan sa kasalanan na siyang pinamamahayan ng masamang espiritu at magkakaroon ng banal na espiritu upang mamuhay muli ng may kabanalan. Kaya nga nabuhay muli ang Kristo at dapat panampalatayaan na kasama kang hindi na mamamatay. Ibig sabihin, hindi na magkakasala dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kung paulit-ulit ka nakakasala, patay ka sa Diyos. Okay. Next Kailan naman, kaya kay na ako? Robin. Ikaw naman magtatanong kay Ate Lady May ng 5. Okay, unang tanong. Binanggit mo ang Roma 6, buong kapitulo. Nakalagay diyan, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Pagkatapos ng makapanagana at maging sa 6:2, huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? May question mark o walang question mark? Yan ay may question mark at pumapatungkol yan sa unang pahayag, huwag nawang mangyari. Bakit? Nanagana ang biyaya. Kaya tinatanong kanya, sagana na ang biyaya? Magpapatuloy ka pa ba sa pagkakasala, Robin? Kaya tinatanong ka dyan, kaya may question mark yan. Next question. Yon. Sa makatwid, si Apostol Pablo nagtuturo
ng pagbabagong buhay o hindi nagtuturo ng pagbabagong buhay? Si Apostol Pablo ay itinuro niya ang pagbabago ng kaisipan, hindi pagbabagong buhay. Dahil ang pagbabagong buhay ay nagsisimula sa pagbabago ng kaisipan. Katulad ng nasulat niya sa Galatians 1:1, ako si Pablo, apostol, hindi nagmula sa tao, kundi sa Diyos at Panginoong Kristo, Diyos Ama, na nagbigay buhay sa Kanya. Next question. Sabi mo, hindi nagturo si Apostol Pablo ng pagbabagong buhay. At gayon din naman, tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Ang panibagong buhay ba na tinutukoy dito ni Apostol Pablo, hindi ba pagbabagong buhay o pagbabagong buhay categorical? Ang sagot ko hindi, dahil ang sinasabing panibagong buhay ay Okay, sumasagot pa, Kuya Robin. Huwag pong ibatin. Sorry. ulitin ko ang sagot ko. Ang salitang panibagong buhay ay final product. Ang pagbabago ay gagawin pa lamang at ginagawa. Hindi nagturo ng pagbabagong buhay si Pablo, kundi ang itinuro niya ay pagbabago ng kaisipan upang magkaroon ng panibagong buhay. Kaya ang nakasulat dyan, magsimula kayo sa panibagong buhay. Next question. Ang sabi mo, ang Pang-apat. nakasulat diyan, magsimula. Ang nakasulat dito, mamuhay sa bagong buhay. Uulitin ko ang aking tanong. Tinuturo ba ni Apostol Pablo ang pagbabagong buhay? Mamuhay sa pagbabagong buhay? Yes or no? No, uulitin ko. Dahil ang itinuro ni Pablo, ulitin ko ang sagot ko. No, dahil ang itinuro ni Pablo at pagbabago ng kaisipan. Kung ikaw ay marunong sa Tagalog, mamuhay sa bagong buhay, ibig sabihin yan, panimula. Okay? Dahil may bago ka ng kaisipan, makakapagsimula ka na sa bagong buhay. Dahil hindi ka makakapagbagong buhay kung hindi ka nagbago ng kaisipan. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang gumagawa at nagnanasa. Pilipos 2:13. Last question. Last Okay, last question. question. Sa Romans 6:4 King James Version, ano ang Tagalog ng newness of life? Bakit hindi mo itanong sa dictionary translation? Ay, At sa akin, categorical huwag mo itanong, hindi ako host. dictionary. Ano ang Tagalog ng newest of Question na life? yun. Categorical, Tagalog ba nito ay pagbabago ng espiritu o pagbabago ng buhay? Kita kung hindi mo kahit tanggapin ang sagot ko, wala na akong magagawa sa'yo. Ulitin ko po, host, lalagyan ko ng categorical. Ano po ang Tagalog ng newness of life? Pagbabago ng espiritu o pagbabagong buhay? Ayan, pakisagot, Lady May. May categorical na. Panibagong buhay. Amen! Okay, so time na, Kuya Robin. 3 minuto. May paliwanag pa? Sige. ba sumagot? Sige, paliwanag Iba po, po ang paliwanag. panibago sa pagbabago. Yan ang ipinapahayag ko dahil ang panibago ay final product. Ang pagbabago ay process. Okay na? Yun, maraming salamat. Okay. So, Kuya Robin, 3 minuto para magbigay ng conclusion. Go. Alam nyo, nagtataka ko sa mga ROD, hindi matanggap yung pagbabagong buhay. Di ba? Ito naman ng mga Katoliko, pagka ang pag-uusapan ay ROD at ang kalaban ay INC, tila baga kumakampi sa ROD na nagpapakilalang Diyos. Pansinin po ninyo yung paraan natin ng pagtatanong. Una, hindi niya inaamin na pagbabagong buhay. Bandang huli, sasabihin niya, pagbabagong buhay. Samantalang maliwanag na itinuturo, maging sa mga Katoliko, alam ng Katoliko na nagturo si Apostol Pablo ng pagbabagong buhay. Na nagpapatuloy ba kayo sa kasalanan? Huwag nawang mangyari. Ibig sabihin, magbago na kayo. Kasi bilang tunay na Kristiyano, dapat hindi na nakikita
sa paggawa ng mali o ng masama. Sa Roma 6:3-4, bautismo sa paglulubog. Kaya hindi pa natin nilaliman ng tanong kasi masyadong hindi malalaman niya ano ba sa Greek yung bautismo. Bautismuhan na ginamit sa 3 at 4. Literal ba yan na paglulubog o hindi literal na paglulubog? Sapagkat sabi niya, bautismo sa Espiritu. Paanong bautismuhan sa Espiritu kung may paglulubog o paglilibing na ginawa? Ibig sabihin, ililibing ang kasalanan. Saan ililibing? Di sa tubig na libingan ng mga kasalanan. Tandaan natin si Apostol Pablo nagtuturo ng moral. Pagdating sa talatang 5:7, kaugnayan ng pagtuturo ni Kristo sa kanyang kamatayan. Nang namatay si Kristo, muling nabuhay. Paano mangyayari sa tunay na Kristiyano yan? Sa pamamagitan ng bautismo at sa pananampalataya kay Kristo, yung kamatayan at muling pagkabuhay, kaya hindi na dapat maalipin ng kasalanan. Ito rin ay plano ng Diyos sa kaligtasan. Kapag binasa ninyo yung 8-11, yan ay mananampalataya at pagtuturo ng pananampalataya ang espiritual na kalinisan na dumarating sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Pero sino po yung tunay na magtatamo ng kaligtasan at tunay na nilinis at mapatatawad sa kasalanan na hindi nahahatulan? Ang mga kay Kristo Jesus. Hindi po ang mga ROG, ni hindi rin po ang mga Katoliko. Pasintabi po ang binili, tinubos ng dugo ni Kristo na nilinis sa kasalanan, Gawa 20:28, Iglesia ni Kristo. Okay, next naman tayo.